Dito sa build up, no? Patungo po tayo sa 7 steps of discipleship natin dito sa LGC, no? Lead to Jesus, no? Isang taon na tayo, no? Halos isang taon na tayo na dapat natin gagawin ngayon time, no? Tuloy mo sa tabi mo, it's about time to share Jesus. Ayan. Why we need to share Jesus, no? Ang ating teksto hango sa Jude, no? Actually, ang focus natin yan, nilagay ko lang lahat yung mga verse na yan, no? Yung mga verse na yan. Pero ang focus natin ay sa verse 23. Jump tayo sa Jude, verse 23. Isa lang yan, no? Kaya walang chapter 1, chapter 2 yan. Isang, ano lang yan, parang isang sulat lang talaga siya. Okay? Ang focus natin ay yung verse 23. Sinulat ko lang yan, pinasulat ko lang yan para mabasa yung konteksto. Pero ang pinaka-verse 23 ang ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi sa verse 23 ng Jude, sa New Testament, save others, no? Save others, snatch them out of the fire, and on some have mercy with fear, and hating even the garments polluted by the flesh. Why we need to share Jesus? Number 1, we are called to save others. No? Next, we are called to save others. Yan, tumatanong-tanong. Next slide. Tayo kailangan mag-share. Why we need to share Jesus? Number 1, gaya niya sa binasa natin sa Jude, verse 23, save others. Magligtas po tayo. We are called to save others. Sa iba, si pastor lang may karapatan yan. Kasi pastor siya. Hindi po. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Kailangan magligtas ka. Speak Jesus. No? Madalas kinakanta natin, I speak Jesus. Pero ang tanong, totoo ba? No? Do we speak Jesus to others? Kamusta? Yung ka-office mate mo? Nasyaran mo ba? Kamusta? Yung classmate mo sa school? Yung crush mo? Nasyaran mo ba? No. We are called to save others. Kamusta sa bahay? Yung kapitbahay mo, nasharean mo na ba? Yung kansa. No? We are called to save others. I-share natin kung ikaw mismo nakaranas ka ng kaligtasan mula sa Panginoon, yun ang responsibilidad din natin to save others. Hindi ito pang pastor, ito ay buong mga mananampalataya kay Jesus. Kung ikaw ay nananampalataya kay Jesus, responsibilidad mo magligtas. Yung pamilya mo, nanay mo, tatay mo, kamusta? Tumanggap na ba kay Jesus? Nasharean mo ba? It's about time, no? To share Jesus. Napakahirap sa totoo mag-share sa family. Kasi kilala ka na eh. Familiar na sa'yo eh. Kilala yung baho mo eh. Alam nila yung mga baho mo. Tapos na born again ka. Pangyari lang yan eh. Hindi naman totoo eh, no? Pero dapat we continue sharing Jesus kahit sa pamilya natin. Ako, ginagawa ko sa family ko ng araw, dahil na born again nga ako, nakakilala kay Lord. Even though nasa Protestant church na kami, Methodist church, I see to it na sana, yun, maligtas sila, na tinanggap nila talaga si Jesus. Ang ginagawa ko pag birthday ko, ginag-gather ko yung family ko noon, sinishare ko si Jesus. And pag Christmas, pinaka-best way yun, mag-gather mo sila. Bago kumain ng alas 12, i-share mo si Jesus. Yun, pagkatanggapin mo si Jesus sa kanila, yun ang pinaka-best way. Mahirap yung one-on-one sa family. Kasi lalo kung tatay, kasi naman yung tatay ko. No? Pero nagawa ko yun, sinara ko yung tatay ko. No? Pero sa unang hirap, pero naiintindihan niya rin. So, we are called to save others. Kaya sabihin mo sa iyong katabi,
magligtas ka. Sabi sa Jude, verse 23, ano pa sabi doon? The fire. No? Mang-snatch ka daw ng tao. Huwag alahas. Snatch them from the fire, no? Mula sa apoy. Sabi doon, point number 2, we are called to snatch them from the fire. Ano ba yung fire? Yan yung hell. Totoo pa rin ang impyerno, sa totoo lang, no? Kahit sinasabi ng iba, kahit nung nag-aaral pa ako sa seminary, sa seminaryo na po ito mga nagpapastor. Sabi ng mga professor doon, there is no exact geographical location ng hell. So that's the reason why there is no hell. Sinasabi nila. Spiritual po yun, kaya hindi nakikita. Sabi ko, inaano ko pa kaya kino-content ko ba kino-contest ko ba yung faith ko noon? Yung story sa Bible, yung mayaman, si Lazaro. Ito po example niya, no? Pag na heaven or hell. Yung si Lazaro napunta sa heaven, sa lugar ni Abraham. Yung description ng Hades. Anong description dun? Sa book of Luke, it's a fire. A place of fire. No? Kaya nung makita nung mayaman si Lazaro, ang mga Abraham, bigyan mo ng babala yung mga mga kapatid ko, ayaw ko mapunta sila dito sa kinalalagyan ko. No? Sa kinalalagyan ko. Pero sabi ni Abraham, meron naman din mga propeta. Pakinggan nila yun. Sino may propeta? Ito, yung nagtagapagbahagi ng salita ng Diyos. Pakinggan nila yun. No? Kaya habang naipipreach pa yung word, makinig po tayo. At tanggapin natin si Jesus. There will be a time na maghahanap ka na saan yung mga preacher, wala na. Nakalagay yun sa Amos, no? There will be a time na wala na. Hanap-hanapin mo yung tagapagsalita, wala na. Iba na ang mga tagapagsalita. Habang meron pa, magligtas po tayo. Hell is real. O pinaka-good example ko, ano ba ang description ng hell sa Bible? Lava. No? Lake of fire, lava yun. Di ba? Pag pumutok yung bulkan, bumababa yung lava. Yun ang pinaka-good example. Saan ang hell? No? Kung nakabasa kayo ng book ni Mary Baxter, Divine Revelation of Hell, pwede nyo mabili yun. Basahin nyo yung description niya about hell. Pati din yung Divine Revelation of Heaven, na book niya rin. No, si Mary Baxter. Isinulat niya yun dahil para mapatunayan na mayroong hell. Dahil dinala mismo ni Jesus, yung babaeng yun, sa hell. Kasi nga noong mga panahon na 1970s, walang naniniwala. Hanggang sa naisulat niyo yun. Tapos nung naisulat niyo yung book yun, sabi ng mga tao sa kanya, baliw ka. No? Akala may tuliling. Maganda yun kasi nga, balance, hindi lang yung iba, panay hell lang pinag-uusapan. May heaven eh. Divine revelation of heaven. Divine revelation of hell. Meron pa noon yung hell is real. Yung mga panahon na yun, mga uso pa yung CD, na kung saan dinidescribe ng preacher doon yung isang sa Union Soviet, nag-uukay yung mga engineer ng lupa. So, ang lalim na ng lupa na nahukay na nila, yung gumagamit sila ng drill sa lupa. Hanggang sa meron na silang naririnig na may agony. Tapos, nag-try silang magbaba ng microphone sa baba ng nahukayan nila na lupa. At doon, narinig nila, doon sa pinaka-loudspeaker nila, kung saan yung mga nagsisigawan yung mga tao, hirap na hirap. Na akala na iniisip nila na nahukay nila yung impyerno. At yun, pinarinig yun sa CD noon, mga panahon na yun, yung hell is real. Pwede yun, search siguro yun sa internet kung meron hell is real. So, kung tayo pinarinig talaga yung audio ng mga tao na papahamak sa hell. Kung di ka naniniwala sa hell, it's a sure way to hell. Ito, sa ito. No? And we are called to snatch them from the fire.
Nakalungkot, no? Halimbawa, doon ka sa heaven, lalakad-lakad ka, ganda ng heaven. Tapos biglang may sumigaw sa'yo, hey! Bakit di mo man lang siniran? Di mo man lang binigyan ng babala na meron palang hell talaga. Di mo sinare si Jesus. Ano at pakiramdam mo? Kasi sabi tapos yung mga mahal mo sa buhay, nasa hell. No? Kaya sabi mo sa iyong katabi, you are called to snatch them from the fire. Kasi ang nagde-deny kay Jesus, yung namumuhay sa laman, ang destination talaga niya ay hell. No? Gaya ni Ate Aya, hindi siya na layo doon sa doon sa ganong pamumuhay. Actually, na siya? Pamumuhay niya ng witch yun. Kulang na lang yung budo dahil. Yung nagtumutusok ng mga budal. No? Buti na lang, nakalaya si Ate Aya. Oh. Na-snatch natin siya sa lake of fire. It's about time, no? To share. Gamitin natin yung mga platform natin sa internet. Ang dali na mag-share po ngayon ng word. Hindi kagaya ng araw, ang ginagawa ko pa ng araw, mag-ano pa ako, pupunpal pa ako, makikipag-punpal. Makikipagkilala sa telepono, makikipagkilala doon sa mga nasa radyo, sa DZS noon, ito yung alas 6 ng gabi. Bigay may pangalan para maraming maging kaibigan, tapos i-sharean mo. I-sharean mo siya. Dahil wala pang cellphone noon, liham pa ang gamit namin. No? Anong tawag doon? Postman. Post office. Yun ang desire ko noon, makapag-share lang ng mabuting balita. Kasi nga naligtas ako, edad ko ay 18. No? Nakilala ko si Jesus sa buhay ko, pero wala nag-share. Buti na. Kung di ako nasabugan pa ng paputok doon, hindi ako na born again. Buti sana kung gano'n ang ating mga karanasan sa Lord na dumating yung karamdaman, gumaling ka, tinanggap mo si Jesus. Buti kung laging gano'n. Hindi lahat naman gano'n eh. Kailangan meron tayong gagawin. Makikinig tayo ng word ni Lord. Pero bibihira ang makikinig ng word ni Lord kung walang mag-share. We are called to snatch them from the fire, which is hell. Ganda na, no? Lalakad ka sa heaven, salubong mo yung general mong tao, kay Jesus, nandito ka na rin pala, Ray! Oo nga, kita rin tayo dito. Yan maganda. Ang mahirap yung lalakad ka sa heaven, biglang, uy, nandiyan ka pala. Ilalim. It's about time to share. Mag-starts tayo ng mga mahal natin sa buhay, mapunta sa huwag natin huwag sana nangyari doon sa mayaman. Nandun siya sa hell. At si Lazaro ay nasa heaven. Pangatlo, we are called to have mercy with fear. May compassion tayo dapat. Pag walang compassion, wala kang pake. No? Hayaan mo lang sila. No? Pag wala kang compassion, sige lang. Hayaan mo sila. Ang sabi doon, and some have mercy with fear. Mabag kayo. No? Yung ko nga nung nagkasala yung ex ko, alam niya na yon. Imbis na magalit ako, mainis ako, naawa ako eh. Sabi ko, Lord, mapupunta ito sa impyerno. Nag-commit ng adultery. Pangalan niya. Imbis na magalit ka, mainis ka, hindi. Nakabag ka. Hindi ako kay Lord, kawawa naman to. Dating porn na ganito, worship na ganito.
Kaya hindi ibig sabihin, pag born again ka, safe ka na. Hindi. Talagang iano mo eh. Iko-content mo yung salvation na natanggap mo eh. Ipapamuhay mo talaga, mamumuhay ka na may kabanalan. Aayawan mo yung mga dati mong ginagawa. Nagpo-porno, nagsusugal. Ano mo katabi mo, ikaw ba yun? Buti lang, di ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo. Huh? Ikaw ba yung lalaki na si Aida, si Lona at si Pe? 3, 4, 5, sunod-sunod, sabay-sabay. Dapat isa lang. Mag-girlfriend ka, yun yung pangangasawa mo. Hindi yung nagano ka, namangolekta ka. No? Yun yung damdamin ko nun, no? Nung nagkasala yung ex ko nun. Oh, Lord, mapupunta sa hell ito. Kinontent ko siya sa prayer, 1 taon. 1 taon ko siya kinontent. Wino-offer ko yung spirito nung nasa kanya. Spirit of adultery. Kasi pag nagkasala kasi ang taon, ano eh, hindi na siya yun. At ipinamuhay niya yung kasalanan, hindi na siya yun. Demon na yun nandun sa kanya. Kaya sabi ko, hindi na ito yung taong pinakasalan ko nung araw. Sabi ko, iba na. Hindi na siya. Hindi na siya. Kasi nga, nandun yung kasalanan. Pero kung wala kang yung mercy with fear, wala kang compassion doon sa taong yon, iloko ka, inubusan ka ng pera. No? Siguro magagalit ka mo, puputo ka mo na lang ng baril. Siguro. Okay, papaya mo sa madla. O ipakukulong mo. No? Di ba, minsan pag nagkasala yung tao, ang laging mentalidad natin, walang mercy. No? Gagantihan, papakulong, no? I-apply yung law. Pero pag born again ka na, i-apply mo yung mercy, grace and mercy. No? Lalo pag minsan na rape, laging ang laging agenda yung makaganti dun sa gumawa sa inyo. O di man lang kahit rape, kahit ano man, ibang kasalanan na ginawa sa'yo. Minsan ganun ang laging agenda ng Diablo. Gantihan mo. Take revenge. Bibira yung magkakaroon ng mercy with fear. Ayaw mag-release ng forgiveness. Tapos sabi nga ng Bible, ang hindi magpatawad, di patatawarin. Eh sabi mo sa katabi mo, nagpatawad ka na ba? Uy, magpatawad ka na. Bati na kayo. Dahil hindi magpapatawad, di rin patatawarin. Yung narinig na natin yan. Tawad. Huwag ka matutulog na hindi ka nagpapatawad. Baka bukas di ka na magising. Nasa hell ka rin. Huwag namatay ka. Walang lugar yung spirit of anger, hatred, bitterness, resentment sa buhay mo. Kaya dapat mag-forgive ka. Hindi mo alam sinasabi mo, pastor, ang sakit pa niya ginawa. Yun, yung gano'ng no? Nilibat ni pastor. Hindi mo alam yung sinasabi mo, pastor, di kasi ikaw nakaranas. Oo, mga ganyan. Pero yun ang utos eh. Patawarin mo, nagkasala sa'yo. Pag hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. So pag namatay ka, saan ka mapunta? Doon din, sa hell. So it's about time, no? We are called to have mercy with fear. Doon sa mga tao. Kahit kaaway mo yan. May ginawang hindi ka nais-nais sa'yo. Inutakan ka, di nagbayad. Sharean mo pa rin yan. Papakita mo pa rin ang kabutihan. Yun ang sabi ng Bible eh. Christian living sa Book of Romans chapter 12. Kung suklihan mo ng kabutihan ng masama, ipanalangin mo umusig sa'yo, patawarin mo nagkasala sa'yo, ibigin ng kaaway mo. Yun o, ang titindi ng utos na yun o. Mahirap gawin niya. Sa totoo lang. Pero,
Dito, we are called to have mercy with fear. May compassion ka. Kawawa naman ito. Share natin. Gaya kay Ate Aya, kung di na-share niya, siguro andun pa rin siya, nagtataro to. Uy! Taas marami na naman siguro mga ano yun, yung Dreamcatcher. Hindi ba? Oo. Siguro may isang dragon siya dito. No? Nakaraya! Kasi kung walang compassion, hindi naman namin pinirahan ito. Ang tawag ito. Bago matanggapin si Jesus, bigyan mo muna ng 1,000. Walang ganun. With compassion. Akala nila minsan yung iba, mga born again, sabi sa amin, to si Pastor Ella, si Pastor Ray, nag-online, nakapera yan doon. Ginudge kami ganun. Never nga kami nangihingi. We do it for free. Kasi si Jesus, ginawa rin yun for free. Yung mga disipulo, si Paul, ginawa rin yung pag-share ng word for free. Kasi, yun nga, may compassion. Gusto mo maligtas din sila. So, we are called to have mercy with fear. In other words, compassion sa tao. At pangapat, why we need to share Jesus. Pangapat, we are called to tell, to hate sin. Conviction. Magkaroon ng conviction. Mali yata yan, mag-iinom ka. Yan, si Jesus nga, ginawa kang alak yung tubig eh. Bawal ba? Ay, yung piloso ng tao ganun. Ayun, ang sabi doon, sa Jude 23, ano sabi? Hating even the garments polluted by the flesh. Ano ba yung nagpapapollute sa flesh? Yung sin. Pag nag-commit ka ng adultery, nagkaroon ka ng sexual contact outside marriage, or addiction sa gambling, no? Dami namin na-sharean yan. Mga inchik. Online. Grabe kung magsugal, milyon-milyon. Uy, sayang, ano? Kami, pera lang kami gano'n, Lord, no? Pakabilin siguro kami ng building. Ginagastos lang nila sa sugalan. Tapos, zero balance na siya, wala na siyang pera. Sana nga, may invite din namin yun eh. Yung na-share namin yun. Grabe, ang yaman niya, hindi niya na makontrol eh. Hindi na niya makontrol yung pagsusugal. Kaya mo katabi mo, nagsusugal online ka ba? Ano yun, nakikita ko siya nag-upload sa internet, J11. Ayaw mo, ano? Uy, kapisa nga ito, scatter ako. Kamusta? Ako noon, nung bata pa ako, sugaran ako. No? Madyong yung laro ko. Yung nanay tatay ko, magdamag na nagsusugal sila. Noon. Tapos, Oray, ikaw muna. Pinatatag na tawag ko. Ikaw muna pumalit sa akin. Pahinga muna ako. Hindi ko naman alam, isa natuto ako. Buti na lang, hindi ko napapasok ang kasino. Pero nanay tatay ko, lagi nasa kasino nun. Pag talo sila, binabato yung bahay. Yung bahay namin. Tapos biglang tutulog ako gano'n, papaluin ako. Ay, talo ito sa sugal. Buti na lang, nakalaya din nanay tatay ko dun. Lagi na sa yung Resource World ba yun? Yata, yun, kasino di ba yun? Kasino yun. Doon sila. May ano pa sila, may card na gano'n. Gusto pa nila yung slot machine. Buti na lang. Hindi ko napasok yan. Never ako pumunta dyan. Buti lang, never akong napunta sa beer house. Iginom ako ng araw. Buti lang, hindi ko nung electronics ako, niyaya ako ng mga kasi, tara, punta tayo sa Caloocan. Meron. Tara. Yung pala, pupunta nyo lang, iinom, tapos mag-check-in.
Buti na lang, hindi ko pinasok yun. Kailangan i-hate natin yung sin. Bigyan natin ng babala yung mga malad sa buhay na minsan nasa pamumuhay ng kasalanan. Sino magbibigay babala sa kanila? Maliban na lang kung gano'n ang laging conversion ng isang tao kagaya ni Paul. Si Jesus nagsalita mismo sa tao, kay Paul, para makakilala siya kay Jesus. Pero we are called to share. Kahit nga si Paul nung na-born again, nakilala, nag-share siya. Ganun din po tayo, sana. Born again Christian ka, tinanggap mo si Jesus, share mo yung regalong natanggap mo. Pastor, ayoko. Ikaw na lang kasi ikaw ang pastor. Pwede naman. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Dito ka lang, makinig ka na lang ng sermon ko. O, mag-ikapuha na lang. No? No? Next. Next po. Yan. What if you don't share Jesus with others? Okay lang naman eh. Sa akin, okay lang. Ayoko, pastor, maya ako. Ayoko, pastor, jahay. Uso pa ba yung word na yun? Sa mga millennial? Naiya ako eh. Para hindi sila maniwala sa akin. Kasi alam nilang tumador ako eh. Alam niyo rin tumador? Anong termino ng araw eh. Hindi ko alam anong termino ngayon eh. Tanggero. Ayoko pastor, ayoko mag-share, ikaw na lang kasi pastor ka talaga. Hindi kita pipilitin. What if hindi ka mag-share kay Jesus? Tingnan natin ang sinabi sa Ezekiel. Next. Ayan. Ezekiel chapter 3. Verse 17, I have appointed you as a watchman. Tapos pagdating dun sa verse 17, 18. When I say to the wicked, you will certainly die, and you do not warn him or speak out to warn the wicked from his wicked ways, so that he may live. That wicked person shall die for wrongdoing, but his blood will required from your hand. Ano ibig sabihin? Pag ang isang tao makasalanan, hindi mo binigyan ng babala, pananagutan mo. Ayan, no? But this blood wicked, and he does not turn from his wickedness or from his wicked way, he shall die for wrongdoing. But you have saved yourself. Ano ibig sabihin nun? Nag-share naman ako, basta ba hindi niya tinanggap si Jesus eh. Ayan, okay naman. Namatay siya. Eh, di mo na pananagutan. Binigyan mo siya ng opportunity to say yes or no. Pwede naman di ka mag-share. Ayan, ang linaw. Kasi lang, pagdating sa heaven, ay, di mo sinaran yung kaibigan mo, Ray, si Rene. Ayan. Hindi mo sinaran si Vicky, Ray. Laglag sila sa hell. Pananagutan mo. What if hindi mo naman sinaran? Hindi, siya nag-share ka, tapos hindi naman siya tumanggap. Okay. At least you do your part. Yan din ang ginawa ko doon sa ex ko. Pinatawad, may-restore, sa biyahe nila, tinanggap uli si Jesus, as yun ang inulit-ulit. Ano gagawin ko? Hindi magpatawad ulit, then sabihin ko, Lord, I've done my part. Hindi ko kaya iuwi siya mula sa... Pero nandun, wala na. So, I've done my part, Lord. Kayo na po ang bahala sa akin. But have mercy pa rin sa akin. Sabi ko, Lord, kailangan ko ma-born again pa rin siya. Tanggapin ka niya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. At least may ginawa po ako. Pero tinanggihan niya na.
Wala namang panagutan doon. Pananagutan ko ba ba yan? Wala na. Doon, next. Next po. Next slide. You will be responsible for their blood kapag hindi ka nag-share. Bakit? Kasi doon sa verse 17, unang-unang sinabi doon sa Ezekiel, you are called to be a watchman. Ang akala ng iba, ang watchman lang ay for intercessor, yung bang nasa tuktok ng castle. Tapos sa pag may kalaban, may kalaban! Magbibigay siya ng warning. Kababa. Nasa tao rin, tao yun ang watchman. Pero tayo ay tinawag din watchman sa opisina nyo. Lalo ka, boss ka, dami mong taong nasasakupan. Ang ganda ng opportunity to share. Ikaw yung boss dun eh. Mga tao ngayon, susunod yan. Bago tayo pagtrabaho, pray muna tayo. O ikaw, mag-pray ka. Share mo si Jesus. Patanggapin mo yun. No? Yung kumpanya mong yun. Kung saan ka nagtatrabaho. O estudyante ka. Ikaw yung presidente sa classroom. Uso pa ba yun? No? O di yun, opportunity. Okay, bago tayo magklase, mga classmate. Share muna tayo. Share natin si Jesus. Share ko muna si Jesus sa iyo. Pray muna tayo. Ma'am, bago tayo mag-share, ma'am. Bago magturo, ma'am. Sir, share muna tayo. Share natin si Jesus. Pinasok ko rin yung campus ministry. No? Ako nun, mga 19 years old. Hanggang 23 years old yan sa Nepak Umar sa may naman magsaysay, Cubao. Yung tape, cassette tape, tapos yung tape ko, kung saan sinishare ko yung paano ka na born again. Kasi naisadulahin sa DJS ng araw. Pinapashare ko, tapos bibigyan ako ng Bible. Ganda. No? Nakaabot natin mga kabataan na yun ang target natin ngayon. Pasukin ulit natin ang campus. Ayan, nanggaling sila Pau. Sa campus yan. Sila Berna. Iba. Mga STI boys and girls. No? Sa Kainta. No? Bunga naman ng home. Mga Bible study. Napansin ko yung mga na-share namin nun sa home Bible study, yun ang mga nawala. Yung mga nasa campus, yun ang nanatili. Yung mga nasa office, yun din yung nanatili. Pero yung mga nasa bahay lang, yun ang na-discover ko, nalaman ko, hindi pala kadalasan nag-stay, umaalis, lumilipat. Kaya sabi mo sa katabi, buti na, hindi ka lumipat. Yan. Buti lang, dito ka. No? You are called to be a watchman. Doon sa eskwelahan mo, sa office mo, dyan sa neighbor mo. Kasi born again ka. Kanta-kanta ka pa dito, I speak Jesus. Pero ang tanong, do you really speak Jesus? Nahihiya kasi ako kasi ito. Dahil galing mo mag-dance sa TikTok ganyan. Pati ka mag-share. Dahil galing mga yung, ano ba yun? Hawak mo ang beat. Pero hawak mo ang bill. Ang bill. Grabe. Pwede nyo gamitin yung platform na yan. Napakaganda na. Global ang mabot natin yan. TikTok. Papasukin na namin TikTok Facebook. YouTube. Tapos kung monetize pa tao doon, para kumita ka, may maging milyonaryo ka pa. Video ka lang, labas ka lang ng video. Maya-maya, para ka na si Kevin. Kapinpin family. Sir Kevin. No? Naghuhugas lang naman sila ng plato, binidyoan.
Hindi naman sila nag-share kay Jesus. No? You are called to be a watchman. Tayo po tayong lahat.